May isang segundo sa buhay na kapag lumipas, wala nang atrasan. Ito ang segundong iyon. Hindi ito nagsimula sa sigawan. Hindi rin sa takbuhan. Nagsimula ito sa katahimikan. Yung katahimikang parang normal lang, kaya walang nag-alala. Walang naghinala. Walang tumingin sa maling direksyon sa tamang oras. Isang hakbang. Isa pa. Mabagal. Kontrolado. Si Rafael ay nasa gitna ng simbahan, nakahalo sa mga tao, parang kahit sino lang. Kung titignan mo siya, hindi mo siya matatandaan. Walang kakaiba sa kanyang mukha. Walang marka ng galit. Walang bakas ng balak. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket, bahagyang nakayuko ang ulo, parang nag-isip lang. Sa loob ng jacket, may bigat na malamig. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung nandoon pa. Alam ng katawan niya. Ramdam ng mga buto niya. Huminga siya ng dahan-dahan. Kalma, bulong niya sa sarili, halos hindi gumagalaw ang labi. Ito na. Sa unahan, ang pari ay nakatayo sa harap ng altar. Hindi siya tumitingin sa mga tao. Nakatuon ang mata niya sa ritual, sa mga salitang paulit-ulit na binibigkas sa loob ng maraming taon. Sanay na siya. Masyadong sanay. Parang wala nang makakapag-istorbo sa daloy ng sandaling iyon. Mali siya. Luhod po tayo, mahinang sabi ng pari, sapat lang para marinig ng buong simbahan. Gumalaw ang mga bangko. Parang isang katawan ang 800 tao. Sabay-sabay na lumuhod. Sabay-sabay na yumuko ang ulo. Sabay-sabay na isinuko ang atensyon. At doon nagsimula ang problema. Dahil kapag sabay-sabay na yumuko ang lahat, may isang taong nananatiling nakatayo. Si Rafael. Napansin niya agad ang pagbabago ng espasyo. Parang biglang lumuwag ang paligid. Parang may bukas na daan na kanina lang ay wala. Ang pagitan nila ng pari ay lumiit hindi dahil gumalaw ang pari, kundi dahil gumalaw ang mundo sa paligid. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Isang hakbang pasulong. May matandang babae sa unang hanay na humigpit ang hawak sa rosaryo. Hindi niya alam kung bakit. Hindi pa niya nakikita si Rafael. Pero may kung anong bumigat sa dibdib niya. Diyos ko, bulong niya, hindi niya alam kung kanino. Sa gilid, may isang estudyanteng babae na nagbukas ng mata. Hindi rin niya alam kung bakit. Parang may kumalabit sa loob ng ulo niya. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang may mali pero wala siyang makita kung ano. Si Rafael ay humakbang muli. Ngayon, mas mabilis na. Sa likod ng isip niya, may boses na matagal nang nagsasalita. Hindi ito sigaw. Hindi rin utos. Isa itong paulit-ulit na bulong na naging parte na ng araw-araw niyang paghinga. Tama ito. Tama ito. Tama ito. Ang kamay niya ay gumalaw sa loob ng jacket. Kumapit sa hawakan. Pamilyar. Paulit-ulit niyang hinawakan ito sa nakaraang mga araw. Para hindi manginig ngayon. Sa harap, itinaas ng pari ang ostya. Mataas. Matatag. Parang hindi mabigat. Parang wala itong bigat sa mundo. Ang katawan ni Kristo, sabi ng pari. Sa sandaling iyon, ang oras ay parang huminto. Hindi dahil may himala. Hindi dahil may kakaibang liwanag. Kundi dahil lahat ay nakapako sa isang ideya, banal ang sandaling ito. At si Rafael ay handang sirain yon. Isang hakbang sa gitna ng pasilyo. May tunog ng sapatos sa marmol. Isa lang. Pero sapat. Tumitig ang matandang babae. Nakita niya ang jacket. Ang bukas na jacket. Ang kumislap na metal. Sumigaw siya. Isang tunog na pumutol sa katahimikan na parang basag na salamin. May. Hindi na niya natapos ang salita. Tumalikod ang pari. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang misa, nagbago ang mukha niya. Hindi ito takot agad. Una, pagtataka. Parang hindi tugma ang nakikita ng mata niya sa inaasahan ng isip. Isang lalaking papalapit. Mabilis. Masyadong mabilis. May hawak na bagay na hindi dapat naroon. Tumigil ka, may sumigaw sa likod. May dalawang lalaki ang tumayo. Huli na. Si Rafael ay tumakbo. Hindi ito parang sa pelikula. Walang dramatic na sigawan. Walang music cue.
May tunog lang ng paghinga niya na bumibigat, ng dugo sa tenga niya, ng yabag na umaalingaw-ngaw sa sahig. Ang kamay niya ay humila palabas. Ang metal ay lumitaw sa liwanag. May mga taong napasigaw. May mga taong napaupo ulit sa gulat. May mga nanatiling nakaluhod, parang hindi gumagana ang katawan nila. Diyos ko, sigaw ng isang lalaki. Ang distansya ay naglaho. 2 metro. 1. Ilang pulgada na lang. Itinaas ni Rafael ang kamay. Sa isip niya, malinaw ang larawan. Hindi dugo. Hindi sakit. Kundi wakas. Parang kapag natapos ito, may matatapos din sa loob niya. Ang pari ay hindi umatras. Hindi rin siya sumigaw. Hindi rin siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo, hawak pa rin ang ostya, pero bahagyang bumababa na ang kamay. Parang may naintindihan siya sa isang iglap. Parang may desisyon na ginawa hindi ng takot, kundi ng paniniwala. Nagdasal siya. Hindi malakas. Hindi dramatiko. Tahimik. At doon, sa mismong sandaling dapat bumagsak ang kamay ni Rafael. Hindi ito bumagsak. Huminto ito. Hindi dahan-dahan. Hindi dahil may humawak. Huminto ito na parang may pader na hindi nakikita. Parang biglang nagdesisyon ang katawan niya na hindi nasusunod. Anong lumabas sa bibig ni Rafael pero walang tunog. Sinubukan niyang itulak pababa ang braso niya. Wala. Sinubukan niyang humakbang pasulong. Hindi gumalaw ang paa niya. Parang may pumigil sa hangin. Parang ang espasyo mismo ang tumanggi. Hindi ganito, pabulong niyang sabi, pero ngayon may takot na sa boses. Ang 2 lalaking tumakbo palapit ay huminto rin. Hindi dahil gusto nila. Kundi dahil parang hindi rin sila makalapit pa. Hindi ako makagalaw, sabi ng isa, halos umiiyak. May mga ilaw na kumurap. Isang tunog mula sa speaker. Isang mataas na nota na agad nawala. At pagkatapos, katahimikan. Hindi yung katahimikang normal. Yung katahimikang parang may bigat. Parang pinipisil ang tenga. Parang lahat ay sabay-sabay na huminto sa paghinga. Ang pari ay dahan-dahang ibinaba ang ostya. Nanginginig na ang kamay niya ngayon. Hindi niya tinanggal ang tingin kay Rafael. Anak, sabi niya, mahina. Hindi sermon. Hindi galit. Parang lungkot. At si Rafael, unang beses sa loob ng maraming taon, ay gustong umiyak. Hindi niya alam kung bakit. Hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Alam lang niya ito. Hindi ito ang inaasahan niyang wakas. At sa isang lugar sa loob ng simbahan, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Hindi pa ito nakikita. Hindi pa ito pinapangalanan. Pero ramdam ito ng lahat. At walang isa man sa kanila ang magiging pareho pagkatapos. Hindi ipinanganak si Rafael na may galit sa puso. Ito ang unang bagay na kailangan mong maunawaan. May mga taong gustong paniwalaan na ang kasamaan ay likas, na may mga taong ganun na talaga. Mas madali iyon. Mas comfortable. Hindi mo na kailangang magtanong kung paano nangyayari ang ganitong mga bagay. Hindi mo na kailangang tumingin sa salamin. Pero kung may isang bagay na malinaw sa kwento ni Rafael, ito yon, wala siyang sinimulan na masama. Unti-unti niya itong naging tahanan. Lumaki si Rafael sa isang lugar kung saan normal ang ingay ng putok ng baril. Kung saan ang takot ay hindi emosyon, kundi background noise. Parang tunog ng trapiko. Parang ulan. Nariyan lang palagi. Bata pa lang siya, sanay na siyang matulog na may tanong sa isip, buhay pa kaya si Papa bukas? Hindi ito dramatikong tanong. Hindi rin emotional. Practical ito. Kailangan mo itong malaman para alam mo kung anong mukha ang ipapakita mo sa umaga. Ang ama niya ay tahimik na lalaki. Trabahador. Hindi pala biro pero maasahan. Kapag sinabi nitong darating siya, darating siya. Kapag nangako itong may uwi siyang pagkain, may uwi siyang pagkain. Sa mundo ni Rafael, sapat na yon para matawag na bayani. Ang ina niya naman ay matibay sa paraang hindi napapansin agad. Siya ang nagdikit-dikit ng pamilya kapag gusto na nitong magkahiwa-hiwalay. Siya ang nagsabing kakayanin kahit wala siyang ideya kung paano. May 2 siyang kapatid na babae. Mas bata. Mas tahimik. Madalas nakakapit sa kanya. Kuya, huwag kang aalis, sabi ng bunso minsan, mahigpit ang kapit sa damit niya.
Sandali lang, sagot niya noon. Babalik ako. At lagi naman siyang bumabalik. Hanggang sa isang araw, hindi na bumalik ang ama nila. Hindi dahil iniwan sila. Hindi dahil pinili niya. Dahil lang nandoon siya sa maling oras, sa maling lugar, sa gitna ng isang gulo na hindi naman niya sinimulan. Walang dramatic na eksena. Walang huling salita. May tumawag lang. May nagsabi lang. May katahimikan pagkatapos. Natatandaan ni Rafael ang mukha ng ina niya noong araw na yon. Hindi ito iyak. Hindi rin sigaw. Parang may ilaw lang na pinatay sa loob ng mata niya. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat kahit walang nagsabi. Nawala ang katiyakan. Nawala ang plano. Nawala ang ideya na may saysay ang pagiging mabuti. Bakit siya? Tanong ni Rafael minsan, ilang linggo pagkatapos ng libing. Hindi sumagot ang ina niya. Hindi dahil ayaw. Dahil wala rin siyang sagot. At doon nagsimulang pumasok ang galit. Hindi bilang pagsabog, kundi bilang tanong na walang kasagutan. Bakit kami? Bakit siya? Bakit laging ganito? Lumipas ang mga taon. Si Rafael ay tumigil sa pag-aaral ng mas maaga kaysa gusto niya. Kailangan ng pera. Kailangan ng pagkain. Kailangan ng tulong sa bahay. Walang oras para sa mga tanong. Pero hindi ibig sabihin noon na nawala ang mga ito. Sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, bumabalik ang mga tanong. At kapag walang sagot, ang utak ng tao ay gagawa ng sarili nito. Doon pumasok ang mga boses. Hindi literal na boses. Mga ideya. Mga paliwanag na simple, malinaw at mapanganib. Hindi ito aksidente. May kalaban. May kasalanan. Sa una, parang nakakatulong. Parang sa wakas, may direksyon ang galit. Hindi na ito basta ulap. May mukha na. May pangalan na. Nakilala ni Rafael ang mga taong marunong magsalita. Marunong pumili ng salita. Marunong gumamit ng sakit ng iba para gumawa ng kwento na may bida at kontrabida. Hindi ka galit, sabi ng isa sa kanila minsan. Nagigising ka lang. Nagustuhan niya ang tunog noon. Nagustuhan niya ang ideya na hindi siya sira. Na mali ang mundo, hindi siya. Unti-unti, nagbago ang mga usapan. Hindi na tungkol sa paghilom. Tungkol na sa paglaban. Hindi na tungkol sa pag-unawa. Tungkol na sa pagtuwid. At sa bawat video, sa bawat mensahe, sa bawat sermon na puno ng apoy, may isang bagay na paulit-ulit na pinapakain sa kanya, takot. Takot sa iba. Takot sa pagkawala. Takot na maulit ang nangyari. At kapag takot ang tao, handa siyang gumawa ng mga bagay na dati niyang hindi may isip. May mga araw na nagdadalawang isip si Rafael. Hindi palagi siyang sigurado. May mga sandaling nakikita niya ang sarili niyang refleksyon at nagtatanong, ito ba talaga ako? Sa mga sandaling iyon, bumabalik sa isip niya ang ama niya. Tahimik. Matatag. Hindi nananakit. Hindi sumisigaw. At kung mali ako, minsan niyang naisip. Pero mabilis ding may sasagot sa loob niya. Hindi ka pwedeng magkamali kung tama ang galit mo. Nang lumipat siya ng tirahan, akala ng ina niya ay gumagaan na ang lahat. Mas maayos ang trabaho. Mas tahimik ang lugar. Mas bihira ang putok ng baril. Hindi niya alam ang mga pinapanood ni Rafael sa gabi. Hindi niya naririnig ang mga diskusyong pinapasukan nito. Hindi niya alam kung paano hinuhubog ang isip ng anak niya ng mga salitang paulit-ulit na inuukit ang mundo bilang labanang dapat ipanalo. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kapatid niyang babae. Umiiyak. Kuya, sabi nito, putol-putol ang boses. May sinabi sila sa akin, pinagtawanan nila ako dahil sa suot ko. Isang maliit na bagay. Isang simbolo. Pero sa isip ni Rafael, iyon ang patunay na hinihintay niya. Ayos lang, sabi niya, kahit nanginginig na ang kamay niya. Nandito ako. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na siya natulog. Hindi dahil galit lang. Kundi dahil malinaw na ang isip niya. May gagawin siya. 3 araw bago ang napiling petsa, pumasok siya sa isang tindahan. Tahimik. Walang drama. Parang bibili lang ng gamit sa bahay. Pwede bang tignan yan? Tanong niya, tinuturo ang kutsilyo. Inabot ito ng tindero. Mabigat. Matibay. Sakto.
Paglabas niya ng tindahan, huminga siya ng malalim. Hindi siya kinabahan. Hindi rin siya natuwa. Parang may isinara lang siyang pinto sa likod niya. Sa loob ng 3 araw, binuo niya ang plano. Hindi komplikado. Hindi rin magulo. Simple. Diretso. Walang atrasan. Pinili niya ang araw. Pinili niya ang oras. Pinili niya ang lugar. Hindi dahil espesyal yon, kundi dahil simbolo. Doon, sabi niya sa sarili. Doon matatapos ito. At sa gabing bago ang lahat, habang nakahiga siya sa dilim, may isang huling tanong na pumasok sa isip niya. Kung may mali pa sa akin, bakit wala nang pumipigil? Walang sumagot. At kinabukasan, tumawid si Rafael sa hangganan. Hindi pa niya alam na hindi lahat ng hangganan ay isang direksyon lang ang daan. May mga taong iniisip na ang mga pari ay laging handa sa kamatayan. Na parang kasama ito sa kontrata. Na dahil nagsusuot sila ng abito at nagsasalita tungkol sa buhay na walang hanggan, wala na silang takot sa pagkawala ng sariling buhay. Hindi iyon totoo. Ang pari ay gumigising tuwing madaling araw hindi dahil banal siya, kundi dahil sanay na ang katawan niya. Alarm. Katahimikan. Isang sandaling nakatitig sa kisame, nag-iisip kung anong araw na naman ang haharapin. May mga umagang mabigat ang dibdib niya kahit wala siyang malinaw na dahilan. May mga gabing gising siya, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang ulo, tinatanong ang sarili kung sapat pa ba ang ginagawa niya. Hindi iyon sinasabi ng pari sa kahit kanino. Hindi dahil bawal. Kundi dahil sanay siyang maging sandalan, hindi ang sinasandalan. Ang simbahan ay luma. Ang sahig ay may bitak. Ang mga bangko ay may gasgas na hindi na kayang itago ng barnis. Alam ng pari ang bawat tunog nito. Alam niya kung aling bahagi ang umuuga kapag may tumayo. Alam niya kung saang sulok tumutulo ang tubig kapag umuulan ng malakas. Bukas na naman, bulong niya minsan habang binubuksan ang ilaw sa sakristya. May misa. May kumpisal. May batang umiiyak. May matandang ayaw umuwi kahit tapos na ang lahat dahil mas tahimik sa loob kaysa sa labas. Ganito ang buhay niya. Hindi dramatiko. Hindi heroic. Paulit-ulit. May mga araw na tinatanong niya ang sarili kung may epekto pa ba ang presensya niya. Kung may nakikinig pa ba. Kung may nagbabago pa ba. At sa kabila noon, bumabalik siya sa altar. Araw-araw. Hindi dahil sigurado ako, minsan niyang nasabi sa isang kapwa pari. Kundi dahil kung aalis ako, sino pa ang matitira? Hindi sagot iyon. Isa lang itong katotohanan. Alam ng pari na delikado ang lugar. Hindi bulag ang simbahan sa mundo sa labas. May balita. May banta. May mga kwento ng simbahan sa ibang lugar na pinasok ng karahasan. May nagmungkahi sa kanya minsan. Baka gusto mong lumipat. Mas tahimik doon. Mas ligtas. Ngumiti lang siya. At sino ang may iwan dito, sagot niya. Hindi siya matapang. Hindi rin siya naghahanap ng martirismo. May takot din siya. May mga gabing iniisip niya ang sarili niyang ina. Kung paano siya iyak kung may mangyari sa kanya. May mga sandaling iniisip niya, kung umalis ako, may masisisi ba ako? Pero may mas mabigat na tanong. Kung manatili ako, may mapipili ba akong iligtas? Hindi niya alam ang sagot. Hindi niya kailanman nalaman. Pero sa tuwing magsusuot siya ng damit pang-isa, may desisyon siyang inuulit. Mananatili. Sa araw na yon, normal ang lahat. Walang kakaibang pakiramdam. Walang masamang panaginip. Walang senyas na may mangyayaring kakaiba. Nagdasal siya bago magsimula. Hindi mahaba. Hindi espesyal. Gabayan mo ako, sabi niya. Iyon lang. Sa gitna ng misa, habang binibigkas niya ang mga salitang ilang beses na niyang nasabi sa loob ng maraming taon, napansin niya ang mukha ng mga tao. Sanay siyang magbasa ng mukha. Nakikita niya ang pagod. Ang lungkot. Ang pag-asa. Hindi niya nakita si Rafael. Hindi dahil nandoon si Rafael sa likod. Kundi dahil walang kakaiba sa itsura nito. Walang palatandaan. Walang babala. At kung tutuusin, hindi trabaho ng pari ang maghinala sa bawat taong papasok. Ang katawan ni Kristo, sabi niya, itinaas ang ostya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag.
Parang biglang uminit ang hangin. Parang may kumirot sa batok niya. Hindi takot. Hindi pa. Isang uri ng pagkaalerto. Parang kapag may tumatawag sa pangalan mo kahit walang nagsasalita. May sumigaw. Isang sigaw na hindi kabilang sa ritual. Hindi kabilang sa panalangin. Isang tunog na mali ang lugar. Tumalikod siya. At doon niya nakita. Ang lalaking papalapit. Ang mabilis na galaw. Ang kumikislap na metal. Sa loob ng isang segundo, maraming bagay ang pumasok sa isip niya. Ang mukha ng kanyang ina. Ang mga taong madalas umupo sa harapan. Ang tanong kung dapat ba siyang tumakbo. At isang mas tahimik na boses, mas malalim. Kung aalis ka ngayon, sino ang haharap sa kanya? Hindi niya iniisip ang sarili niya bilang bayani. Hindi niya iniisip na may gagawing milagro. Ang alam lang niya, kung may sandaling kailan hindi siya dapat umatras, iyon na yon. Nanatili siyang nakatayo. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil mas mabigat ang dahilan para manatili. Ibinaba niya ng bahagya ang kamay. Ang ostya ay nanginginig na ngayon. Ramdam niya ang pintig ng puso niya sa tenga niya. May mga taong tumatakbo. May mga taong sumisigaw. May mga taong nagyelo sa kinatatayuan. At ang lalaki ay papalapit. Sa loob ng isip ng pari, may dasal na kusang lumabas. Hindi nakasulat. Hindi inaral. Kung ito natanggap ko, hindi niya alam kung ilang segundo ang lumipas. 1, 2, alam lang niya na ang distansya ay halos wala na. At sa mismong sandaling iyon, bago pa tuluyang bumagsak ang kamay ng lalaki, may nangyaring hindi niya inaasahan. Hindi pa niya ito mauunawaan. Hindi pa niya kayang ipaliwanag. Alam lang niya na ang sandaling iyon ang hahatiin ang buhay niya sa dalawa. At wala na siyang oras para umatras. May sandaling inaasahan ng katawan ang sakit bago pa ito dumating. Si Rafael ay sigurado. Hindi sa ideolohiya. Hindi sa dahilan. Kundi sa galaw. Sa pisika. Kapag bumaba ang braso, tatama ang bakal. Kapag tumama ang bakal, may mangyayari. Ganito gumagana ang mundo. Ito ang tanging bagay na hindi niya kailanman pinagdudahan. Kaya nang hindi bumaba ang braso niya, nagkaproblema ang lahat. Hindi ito dahan-dahan. Hindi ito parang pinigil ng konsensya. Ang galaw ay basta na lang tumigil, parang may nagpatay ng kuryente sa loob ng katawan niya. Ang kalamnan niya ay nanigas. Ang pulso niya ay parang nakabaon sa hangin. Hindi, pabulong niyang sabi, pero wala siyang marinig na sarili niyang boses. Sinubukan niyang idiin ang kamay pababa. Walang nangyari. Parang hindi na kanya ang braso niya. Parang may ibang may hawak ng preno. Sa paligid, ang mundo ay parang sabay-sabay na huminto sa paghinga. May mga taong nakatayo na kalahati lang. May mga nakaluhod na hindi na makabangon. May mga bibig na nakabukas pero walang lumalabas na tunog. Ang pari ay nakatayo pa rin sa harap niya. Hindi gumagalaw. Hindi umaatras. Hindi rin lumalapit. Ang mga mata nito ay hindi nakapako sa kutsilyo kundi kay Rafael mismo. Parang tinitingnan siya bilang tao, hindi bilang banta. At iyon ang unang bitak sa loob ni Rafael. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Gusto niyang isigaw. Dapat natatakot ka. Pero wala siyang boses. Wala siyang kontrol. May tunog ng metal na bahagyang nanginginig. Ang kutsilyo ay kumakabog sa hangin, parang may sariling pulso. Parang ayaw din itong bumaba. May ilaw na kumurap sa kisam. 1, 2, 3. May isang tuluyang namatay. May maikling tunog mula sa speaker, isang mataas na nota na agad ding nawala. Anong nangyayari? May nagsabi sa likod, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Ang dalawang lalaking tumakbo kanina ay huminto ilang hakbang ang layo. Pareho silang humihina ng mabilis pero hindi makagalaw paabante. Hindi ako makalapit, sabi ng isa, may halong gulat at takot. Parang may pader. Walang pader. Walang nakikita. Walang humahawak. Pero may nararamdaman. Ang hangin ay nag-iba. Hindi malamig agad. Hindi rin mainit. Parang mas mabigat. Parang pinipisil ang dibdib. Parang bago ang ulan pero walang kulog, walang kidlat. Ang katahimikan ay naging mas makapal. Hindi ito simpleng kawalan ng tunog.
Parang may presensya. Parang may nakikinig. Si Rafael ay unang nakaramdam ng takot. Hindi takot na baka mahuli. Hindi takot na baka masaktan. Isang mas malalim na takot. Yung pakiramdam na may mali sa mismong realidad. Hindi ito posible, paulit-ulit sa isip niya. Hindi ito possible. Sinubukan niyang igalaw ang paa. Wala. Ang tuhod niya ay nanginginig pero hindi sumusunod. Ang pawis ay dumadaloy sa gilid ng mukha niya, bumabagsak sa sahig na marmol. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa simbahan, naramdaman niyang gusto niyang umatras. Hindi pisikal. Sa loob. Ang pari ay dahan-dahang ibinaba ang hawak niya. Maingat. Parang ang bawat galaw ay may bigat na hindi niya gustong gambalain. Nang ilapag niya ang ostya sa altar, nanginginig na ang kamay niya. Hindi siya tumingin palayo kay Rafael. Anak, sabi niya ulit, mas mahina. Parang hindi niya kausap ang isang lalaking may hawak na kutsilyo, kundi isang batang naliligaw. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi biglaan. Hindi parang pagsabog. Parang liwanag na unti-unting dumarating bago ang umaga. Mula sa isang bahagi ng simbahan, may kakaibang ningning na lumitaw. Hindi ito maliwanag agad. Hindi ito nakasisilaw. Parang ginto na inilubog sa hangin. Malambot. Mainit. May mga taong napaluhan ang hindi nila alam kung bakit. Ramdam mo ba yon? Pabulong na tanong ng isang babae sa katabi niya. Sagot nito, nanginginig ang labi. Parang may yumayakap. Ang liwanag ay kumalat. Hindi ito nagbigay ng anino. Pinuno nito ang espasyo, pumasok sa bawat bitak, bawat sulok. Hindi ito galing sa ilaw. Hindi rin sa bintana. Parang galing sa loob ng mismong simbahan. Si Rafael ay nakatitig. Ang mga mata niya ay mabilis na gumagalaw, sinusubukang intindihin. Ang noo niya ay kumunot. Ang mga ugat sa lig niya ay umumbok. Ano to? Pabulong niyang sabi. Ano to? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang gawin kahit ano para bumalik sa normal ang lahat. Pero walang gumagalaw. May narinig ang ilan. Hindi lahat. Isang mahinang awit. Parang boses ng babae. Marami. Mahinahon. Hindi malinaw ang salita, pero malinaw ang pakiramdam. May iba namang walang narinig, pero nakaramdam ng kapayapaan na hindi nila maalala kung kailan nila huling naramdaman. Ang liwanag ay mas nag-ipon sa isang direksyon. Sa bahagi ng simbahan kung saan nakatayo ang isang imahen. Matagal na itong naroon. Sanay na ang lahat sa itsura nito. Kahoy. Kulay. Tahimik. Hanggang sa sandaling iyon. Hindi ito gumalaw agad. Hindi ito tumalon. Hindi ito biglang nabuhay tulad ng sa pelikula. Ang una nilang napansin ay ang pagbabago ng hangin sa paligid nito. Parang mas buhay. Parang humihinga. Ang liwanag ay dumaan dito. Hindi sa likod. Hindi sa gilid. Sa mismong loob. Hindi may bulong sa gitna ng simbahan. Hindi pwede. Ang pari ay bumagsak sa tuhod. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pagkilala. Parang may nakita siyang matagal na niyang hinihintay kahit hindi niya alam na hinihintay niya ito. Ang mga labi niya ay gumalaw pero walang malinaw na salita. Halo-halong dasal. Halo-halong luha. Si Rafael ay nanginginig na ngayon. Hindi lang ang kamay. Buong katawan. Ang kutsilyo ay nag-vibrate, naglalabas ng manipis na tunog na parang humahating hangin. Pakawalan mo ako, bulong niya, hindi niya alam kung kanino. Pakawalan mo ako. Ang liwanag ay lumapit. Hindi ito lumilipad. Hindi rin naglalakad. Parang dumudulas sa espasyo, sumusunod sa sarili nitong batas. At habang papalapit ito, may isang bagay sa loob ni Rafael ang nagsimulang bumigay. Hindi pa siya umiiyak. Hindi pa siya humihingi ng tawad. Pero ang galit na matagal niyang pinanghawakan ay parang biglang nawalan ng lupa. Hindi ito ang inaasahan ko, sabi niya sa sarili. Hindi ganito. Ang liwanag ay huminto sa harap niya. Isang hinga. Dalawa. At sa sandaling iyon, bago pa man tuluyang mangyari ang susunod. Bumagsak ang kutsilyo. Hindi dahil itinapon niya. Kundi dahil pinakawalan siya. Tumama ang metal sa marmol.
Isang tunog na umalingaw sa buong simbahan. Malakas. Mabigat. Parang hudyat. Ang katawan ni Rafael ay bumigay. Hindi siya bumagsak na parang tinulak. Parang inakay pababa. Ang mga tuhod niya ay tumama sa sahig. Ang noo niya ay halos sumayad sa marmol. Humagulgol siya. Hindi tahimik. Hindi kontrolado. Parang may napunit sa loob niya na matagal nang naghihintay mapunit. Walang gumalaw. Walang lumapit. Ang lahat ay nakatingin, nanginginig, naguguluhan, takot at payapa sa parehong sandali. Walang paliwanag. Walang sagot. Isang katotohanan lang ang malinaw. Ang karahasan ay tumigil. Hindi dahil sa lakas. Hindi dahil sa tao. At kung ano man ang pumigil sa kamay ni Rafael. Hindi pa tapos. Ang unang bumigay ay hindi ang katawan ni Rafael. Ito ang kwento na madalas hindi naintindihan ng mga tao. Akala ng marami kapag bumagsak ang isang tao sa sahig, doon nagsisimula ang pagkawasak. Pero kay Rafael, ang pagbagsak ng katawan ay huli na. Ang tunay na pagguho ay nangyari sa loob, tahimik, walang saksi, bago pa man humiwalay ang mga tuhod niya sa bigat ng sarili niyang laman. Nang tumama ang kutsilyo sa marmol, may tunog itong parang kampana. Hindi dahil malinaw, kundi dahil nagmarka ito ng wakas ng isang bagay na matagal nang hinahawakan ni Rafael bilang sarili niyang pagkakakilanlan. Galit. Hindi ito basta emosyon. Isa itong istruktura. Isa itong bahay na siya mismo ang nagtayo, pader kada pader, taon kada taon. At ngayon, sa loob ng ilang segundo, gumuho ang lahat. Humagulgol siya. Hindi ito iyak na marahan. Hindi ito luha na marunong huminto. Ito ang uri ng pag-iyak na parang hinuhugot mula sa kailaliman ng dibdib. Parang may matagal nang nakakulong na hangin na sa wakas ay nakakita ng daan palabas. Hindi ko na kaya, bulong niya, pero wala siyang pakialam kung may makarinig. Hindi ko na kaya. Ang noo niya ay nakadikit sa sahig. Ramdam niya ang lamig ng marmol. Ramdam niya ang gaspang ng mga gasgas na naiwan ng mga taong nauna sa kanya, mga yapak ng daan-daang taon, daan-daang buhay. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ama niya, may isang alaala ang bumalik ng buo. Hindi ito eksena ng karahasan. Hindi ito sigawan. Isa lang itong hapon. Siya, bata pa, nakaupo sa tabi ng ama niya sa bangketa. Pareho silang tahimik. May hawak na tinapay ang ama niya, hinati ito sa dalawa, inabot sa kanya ang kalahati. Hindi palaging patas ang mundo, sabi ng ama niya noon. Pero pwede tayong pumili kung paano tayo tutugon. Hindi niya naintindihan yon noon. Hindi niya rin pinansin. Ngayon, ang alaala ay dumating hindi bilang aral, kundi bilang sugat. Patawad, sabi ni Rafael, hindi malinaw kung kanino. Patawad. Ang katawan niya ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot. Dahil sa paglabas ng lahat ng matagal niyang kinukulong. Ang mga salitang hindi niya nasabi. Ang mga tanong na walang sagot. Ang galit na ginamit niyang panangga laban sa sakit. Sa paligid, ang simbahan ay nananatiling tahimik pero hindi patay. May mga taong umiiyak din, may mga nakapikit, parang ayaw masira ang sandaling iyon. May mga nakatingin kay Rafael na may halo ng takot at awa. Ang pari ay nananatiling nakaluhod sa ilang hakbang ang layo. Hindi siya lumalapit. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil alam niyang hindi ito sandali para sa kanya. Sa buong buhay niya bilang pari, nakakita na siya ng pagsisisi. Nakakita na siya ng luha. Pero iba ito. Ito ay parang nasasaksihan niya ang isang tao na hinuhubaran ng lahat ng maskara, lahat ng kwento, lahat ng kasinungalingan na ginamit para mabuhay. At wala siyang magawa kundi magdasal. Kung may natitira pa sa kanya, bulong niya, hawakan mo. Si Rafael ay huminga ng malalim, parang unang beses. Ang hangin ay pumasok sa baga niya na parang bago. Masakit. Mabigat. Totoo. May mga alaala na sabay-sabay na dumating. Ang gabi na tinanong niya ang ina niya kung bakit namatay ang ama niya. Ang katahimikan na sumagot. Ang unang video na napanood niya na nagbigay ng simpleng paliwanag. Ang pakiramdam na may kakampi na siya. Ang pag-akalang ang galit ay lakas. Isa-isa, bumagsak ang mga yon. Sinabi nila na ito ang tama, umiiyak niyang sabi. Sinabi nila na ito ang paraan. Walang sumagot.
At doon niya naintindihan ang pinakanakakatakot na katotohanan, walang sinuman ang humila sa kanya papunta roon. Siya ang naglakad. Siya ang pumili. Siya ang nagdala ng kutsilyo. Ang bigat ng responsibilidad ay dumapo sa kanya ng buo. Walang ideolohiya na pwedeng sisihin. Walang kaaway na pwedeng ituro. Siya. At sa halip na wasakin siya, ang pagkaunawang iyon ay parang naglinis ng sugat. Masakit. Nakakapaso. Pero malinaw. Kung ako ang pumili, bulong niya, pwede rin akong pumili ulit. Hindi ito deklarasyon. Hindi ito pangako. Isa lang itong posibilidad. May kamay na marahang dumapo sa balikat niya. Hindi ito bigla. Hindi ito mapangahas. Ang pari. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang humupa ang paghinga ni Rafael. Hinayaan niyang bumagal ang panginginig. Naririnig ka, sabi ng pari, mahina. At hindi ka nag-iisa. Hindi iyon absolusyon. Hindi iyon pag-alis ng pananagutan. Isa lang itong pahayag ng presensya. Si Rafael ay umiyak ulit pero iba na. Hindi na parang may napupunit. Parang may tinatahi. Sa loob ng simbahan, may mga taong nagsimulang huminga ng mas malalim. Parang sabay-sabay silang pinakawalan mula sa isang hawak na hindi nila alam na mahigpit pala. May mga yabag sa labas. May mga boses. Malayo pa. Papalapit. Ang mundo ay bumabalik. Si Rafael ay nanatiling nakaluhod. Ang mga kamay niya ay nakabukas sa sahig, parang handang tumanggap ng kahit ano. Ang ulo niya ay mababa, pero ang loob niya ay hindi nakasingsikip. Alam niyang darating ang mga tanong. Ang mga parusa. Ang mga mata na huhusga. Hindi pa niya alam kung paano niya haharapin ang lahat ng iyon. Ang alam lang niya, ang taong pumasok sa simbahan na may galit sa puso ay wala na. At kung sino man ang lalabas, kailangan niyang matutunang mabuhay bilang isang tao muli. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na nanatiling bukas, nakabitin sa hangin tulad ng alikabok na unti-unting bumabagsak. Ano ang mangyayari kapag ang mundo, ang totoong mundo, ay tuluyang bumalik? Ang katahimikan ay hindi tumagal. Hindi ito kailanman tumatagal. Dumating muna ang mga yabag. Mabilis. Mabibigat. May dalang otoridad. May dalang mundo. Parang paalala na kahit anong mangyari sa loob ng isang sandali, may mga patakaran pa ring naghihintay sa labas. Walang gagalaw, sigaw ng isang boses na sanay sundin. Si Rafael ay nakaluhod pa rin. Hindi niya itinaas ang ulo niya. Hindi dahil takot siya, kundi dahil pagod na pagod siya. Parang may nilinis sa loob niya at iniwan siyang hubad, walang lakas para magkunwari pa. May kamay na humawak sa kanya. Maingat. Professional. Hindi marahas pero walang lambing. Sir, kailangan mong tumayo. Tumayo siya. Mabagal. Parang hindi pa sanay ang katawan niya sa bagong bigat ng sarili niyang desisyon. Ang kutsilyo ay nasa sahig pa rin, ilang hakbang ang layo. Hindi na ito mukhang sandata. Isa na lang itong bagay. Tahimik. Walang kwento. Parang nahubaran din ng saysay. May mga taong umiiyak. May mga nakapako sa kinatatayuan. May mga naglalakas loob ng lumapit sa pari, parang gusto lang makatiyak na totoo pa rin siya. Nabuhay. Na nandyan. Okay ka lang ba, Father? Tanong ng isang babae, nanginginig ang boses. Tumango ang pari. Mabagal. Hindi siya sigurado kung sapat ang salitang iyon, pero iyon lang ang kaya niyang ibigay. Okay ako, sabi niya, kahit hindi pa niya alam kung totoo. Si Rafael ay inakay palabas ng simbahan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga mata. Hindi lahat galit. Hindi lahat maawain. Halo-halo. Mga tanong na walang salita. Sa labas, ang hangin ay ibang-iba. Mas malamig. Mas matalim. Parang paalala na wala na siya sa loob ng isang espasyong may proteksyon ang katahimikan. Pangalan, tanong ng isang pulis. Rafael, sagot niya agad. Rafael da Silva Santos. Alam mo ba kung bakit ka inaaresto? Tumango siya. Walang paliwanag. Walang depensa. Walang kwento. May mga kamera. May mga taong may hawak ng cellphone. May mga bulong. May mga salitang hindi niya sinubukang pakinggan.
Sa loob ng sasakyan, habang umaandar ito palayo, naramdaman niya ang bigat ng mundo na bumabalik sa balikat niya. Hindi na ito galit. Hindi na ito ideolohiya. Ito ay responsibilidad. Sa istasyon, tinanong siya ng lahat ng inaasahan mong tanong. Kailan? Paano? Bakit? Saan niya nakuha ang kutsilyo? May kasama ba siya? May plano ba? Sumagot siya sa lahat. May intensyon ka bang manakit? Tanong ng isang opisyal, diretsyo. Sagot niya. Walang pag-aatubili. Walang paligoy. Alam mo bang mali iyon? Bakit mo ginawa? Huminto siya. Hindi dahil wala siyang sagot. Kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi niya gustong itago ang kawalan ng kasiguraduhan. Dahil galit ako, sabi niya sa wakas. At naniwala akong tama yon. May katahimikan sa silid. Hindi dramatic. Praktikal. May nagbago ba sa isip mo ngayon? Tanong ng isa pa. Tumingin si Rafael sa sahig. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na hindi pa rin malinaw kahit sa kanya. May nangyari, sabi niya. At hindi ko na kayang maging taong pumasok doon. Sa kabilang panig ng lungsod, ang pari ay nakaupo sa isang maliit na silid, hawak ang isang basong tubig na matagal ng malamig. May kaharap siyang dalawang lalaki. Hindi naka-uniforme. Hindi rin mukhang naghuhusga. Pwede mong ikwento mula sa simula, sabi ng isa. At doon siya nahirapan. Hindi dahil ayaw niyang magsalita. Kundi dahil sa tuwing sinusubukan niyang ilagay sa salita ang nangyari, parang nawawala ang kahulugan. May lalaking umatake, sabi niya. Huminto siya. Paano huminto? Hindi ko alam, sagot ng pari, tapat. Huminto lang. May tumulak ba? May humawak? Wala. May nakita ka bang kakaiba? Huminga siya ng malalim. May mga bagay na naramdaman. May mga bagay na nakita. Pero kung hahanapan mo ako ng paliwanag na kasya sa papel, wala akong maibibigay. May isa sa kanila na sumulat. May isa na tumango. May posibilidad bang stress response? Collective panic. Posible, sagot ng pari. Hindi ko yon itinatanggi. Huminto siya sandali, saka idinagdag, pero may mga sandaling hindi mo pwedeng bawasan ang nangyari para lang maging komportable ka. Hindi sila sumagot agad. Sa mga sumunod na araw, dumami ang tanong. May mga doktor na tumingin kay Rafael. Tinest ang reflexes niya. Ang memorya niya. Ang emosyonal na estado niya. May naramdaman ka bang pagkawala ng kontrol? Tanong ng isang psychologist. Sagot niya. Dahil sa trauma? Siguro, sabi niya. O baka dahil unang beses akong huminto. May mga gabi na hindi siya makatulog. Hindi dahil sa takot sa kulungan. Kundi dahil sa takot na baka bumalik ang galit. Na baka ang nangyari ay sandali lang. Na baka kapag nawala ang bigat ng sandaling iyon, babalik siya sa dati. Sa kabilang banda, ang pari ay gising din sa gabi. Hindi dahil sa bangungot. Kundi dahil sa mga tanong na ayaw umalis. Bakit siya ang nandoon? Bakit siya ang hindi tinamaan? May saysay ba ang pananatili niya o nagkataon lang? Kung may namatay, bulong niya sa dilim, ano ang sasabihin ko? Wala siyang sagot. May mga taong pumupunta sa simbahan para magtanong. May mga gustong marinig ang kwento. May mga gustong makaramdam ulit ng nangyari. Hindi niya ibinibigay ang inaasahan nila. Hindi ko ito kontrolado, sinasabi niya. At hindi ko rin ito nauunawaan. Ang ilan ay nabigo. Ang ilan ay natahimik. Si Rafael ay dinala sa korte ilang linggo pagkatapos. Tahimik. Walang drama. Ang mga papeles ay malinaw. Ang mga ebidensya ay naroon. Premeditation. Attempted homicide. Tinanggap niya. Nang tanungin siya kung may nais siyang sabihin, tumayo siya. Hindi siya nagtalumpati. Hindi siya humingi ng awa. Alam kong may kasalanan ako, sabi niya. At haharapin ko yon. Huminto siya sandali, saka tumingin sa hukom. Pero gusto kong sabihin ito, dagdag niya. Hindi na ako ang taong gumawa ng planong iyon. At kung may pagkakataon akong patunayan iyon sa gawa, hindi lang sa salita pipiliin ko iyon. May bulong sa loob ng silid. May nagtaas ng kilay. May hindi kumbinsido. Ang mundo ay hindi madaling kumbinsihin.
Nang bumalik siya sa selda niya, umupo siya sa kama, nakatitig sa pader. Wala siyang dala. Wala siyang aliw. Pero may isang bagay siyang malinaw na nararamdaman. Hindi siya tapos. Kinabukasan, humiling siya ng papel at panulat. Nang tanungin kung para saan, sagot niya ay simple. Gusto kong magsimula ulit, sabi niya. Kahit dito. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa niya alam kung papayagan siya ng mundo. Pero sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi lang parusa sa isip niya. Isa rin itong pagpipilian. Walang umaga sa loob ng kulungan na nagsasabing, ngayon magsisimula na ang bagong buhay mo. May umaga lang na magigising ka, at mapapansin mong hindi ka nagalit sa unang segundo ng paghinga mo. At may ibang umaga rin na babalik ang bigat, parang walang nangyari. Para kay Rafael, mas madalas ang ikalawa. Ang unang mga linggo ay mabagal. Hindi dahil sa oras, kundi dahil sa isip. Ang mga araw ay parang magkakapareho, pero ang loob niya ay palaging nag-iba. May mga sandaling sigurado siya na nagbago na siya. May mga gabing natatakot siya na nagkunwari lang ang pagbabago. Kung totoo iyon, bulong niya minsan sa sarili, habang nakaupo sa gilid ng kama, bakit ganito pa rin ako? Walang sumagot. Hindi siya sinalubong ng simpatsya ng mundo. Hindi rin siya hinabol ng galit. Mas masahol pa roon, inalis lang siya sa eksena. Para sa marami, tapos na ang kwento. Isang lalaking muntik nang pumatay. Nahuli. Kulong. Simple. Pero ang loob ni Rafael ay hindi simple. Tuwing isinasara ang pinto ng selda, may dalawang boses na nagbabanggaan sa isip niya. Isa ang nagsasabing may saysay pa. Ang isa naman ay mas tahimik pero mas pamilyar, huwag kang magpanggap. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang ideolohiyang pwedeng sandalan. Walang grupo. Walang sermon. Walang slogan na magsasabi sa kanya kung sino siya. At iyon ang pinakamahirap. Isang araw may kumatok sa selda. May bisita ka. Hindi siya umaasa. Wala siyang inaasahan. Tumayo siya, sumunod, parang automatic. Sa maliit na silid, nandoon ang pari. Walang abito. Walang altar. Isang simpleng lalaki lang na may pagod sa mata at katahimikan sa galaw. Hindi sila agad nagsalita. Matagal na katahimikan. Hindi awkward. Hindi rin comfortable. Totoo lang. Ano ang pakiramdam? Tanong ng pari sa wakas. Napangiti si Rafael, mapait. Hindi ko alam kung alin ang sasagutin ko. Tumango ang pari. Fair. Hindi siya nagsimulang magturo. Hindi rin siya nagdasal agad. Nakinig lang siya habang dahan-dahang naglalabas si Rafael ng mga salitang hindi niya alam kung kanino niya sasabihin. Tinatakot ako na baka bumalik ako sa dati, sabi ni Rafael. Na baka sandali lang yon. Takot din ako, sagot ng pari. Nagulat si Rafael. Talaga? Sabi ng pari. Takot ako na baka hindi ko maintindihan ang nangyari. Na baka hindi ko na muling makontrol ang sarili kong mga tanong. Hindi sila nag-usap bilang pari at bilang bilanggo. Nag-usap sila bilang dalawang taong may bitbit na sugat mula sa isang sandali. At ano ang ginagawa mo? Tanong ni Rafael. Huminga ng malalim ang pari. Bumabalik ako araw-araw. Hindi dahil may sagot ako, kundi dahil may responsibilidad ako. Iyon ang unang aral na hindi ipinangaral. Responsibilidad. Hindi emosyon. Hindi inspirasyon. Hindi init ng damdamin. Responsibilidad ang nananatili kapag nawawala ang sigurado. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula si Rafael sa maliliit na bagay. Hindi dahil iyon ang ipinayo ng pari, kundi dahil iyon lang ang kaya niya. Hindi siya sumali agad sa mga grupo. Hindi siya nagpakitang tao. Naglinis siya. Nag-ayos ng mga sira. Tumahimik kapag gusto niyang sumigaw. May mga pagkakataong nadulas siya sa galit. May mga salitang binitiwan niya na gusto niyang bawiin agad. At ayan na, sabi ng boses sa loob niya. Hindi ka nagbago. Pero ngayon, may isa pang boses na sumasagot. Hindi pa. Pero pwede pa. Ang pari ay patuloy na bumabalik. Hindi palagi. Hindi rin regular. Pero sapat para hindi mawala ang sinulid na nagdurugtong sa labas. Hindi nila palaging pinag-uusapan ang pananampalataya. Minsan, tungkol lang sa araw. Minsan, tungkol sa katahimikan.
Minsan, tungkol sa bigat ng hindi pagsagot. Akala ko dati, sabi ni Rafael isang beses, kapag naniwala ka, tapos na ang laban. Napangiti ang pari, pagod. Hindi. Doon pa lang nagsisimula. Hindi iyon panghihikayat. Babala yon. May mga gabi na umiiyak si Rafael ng mag-isa. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng mga bagay na hindi na niya pwedeng takasan. Ang ama niya, ang ina niya, ang kapatid niyang babae, ang kutsilyo. Hindi niya pwedeng burahin ang mga yon. Pero pwede niyang piliin kung ano ang gagawin niya sa bigat nila. Isang araw, may gulo sa loob ng kulungan. Sigawan. Tulakan. Mga lumang galit na biglang sumabog. Lumapit ang isang bantay kay Rafael. Kung kaya mo silang pakalmahin, sabi nito, subukan mo. Hindi dahil espesyal si Rafael, kundi dahil nakita nila na hindi siya naghahanap ng gulo. Lumapit siya. Dahan-dahan. Walang sigaw. Tama na, sabi niya. Hindi ito ang sagot. May isang lalaking tumingin sa kanya ng masama. At sino ka para magsabi? Hindi siya nagtaas ng boses. Isang taong muntik nang sirain ang buhay ng iba, sagot niya. At ayokong may sumunod pa. May katahimikan. Hindi mahaba. Pero sapat. Umatras ang isa. Sumunod ang iba. Hindi iyon milagro. Hindi rin permanenteng solusyon. Pero may nangyari. Nang ikwento niya yon sa pari sa susunod na pagbisita, tumango lang ito. Iyon ang pananampalataya na gumagalaw, sabi ng pari. Hindi yung nararamdaman mo. Yung pinipili mo. Sa labas, ang mundo ay patuloy. May mga taong nakalimot. May mga hindi kailanman papatawad. May mga patuloy na magtatanong kung totoo ba ang pagbabago. Hindi kontrolado ni Rafael ang mga yon. Ang kontrolado niya ay ang susunod na hakbang. At ang susunod pa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa selda, hawak ang isang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya, may naisip siyang tanong na hindi pa niya tinatanong noon. Hanggang saan? Hindi kailan. Hindi gaano katagal. Kundi hanggang saan ang kaya ng isang taong minsang pinili ang karahasan na ngayon ay pumipili ng iba. Wala siyang sagot. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya kailangan ng sagot para magpatuloy. Ang kwento niya ay hindi pa tapos. At kahit hindi pa malinaw kung saan ito patutungo, alam niyang hindi na ito babalik sa dati. May mga pangyayaring akala mo tapos na kapag humupa na ang ingay. Kapag nakabalik na ang mga upuan sa ayos. Kapag wala na ang mga kamera, wala na ang pulis, wala na ang mga tanong. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang mas mahirap na bahagi. Ang simbahan ay nagbukas muli. Hindi kaagad. Dahan-dahan. Parang sugat na kailangang maghilom ng hindi minamadali. May mga bagong kandila. May ilang bangkong pinalitan. May mga bitak na nanatili, hindi dahil nakalimutan, kundi dahil piniling huwag itago. May mga taong bumalik. May mga hindi na muling pumasok. May isang matandang babae na dumating isang umaga, mag-isa. Umupo siya sa parehong lugar kung saan siya nakaupo noon. Hawak ang rosaryo. Hindi siya umiyak. Tumitig lang siya sa altar, matagal. Salamat, bulong niya, kahit hindi malinaw kung kanino. May isang estudyanteng babae na nagsimulang magsulat. Hindi tungkol sa himala. Hindi tungkol sa liwanag. Tungkol sa sandali bago iyon. Tungkol sa takot na naramdaman niya at sa katahimikang sumunod. Tinawag niya itong pagitan. Doon daw nakatira ang tunay na pagbabago. May dalawang lalaking nagkita muli sa labas ng simbahan ilang linggo pagkatapos. Nagkatinginan sila, tumango, walang salita. Pareho nilang alam kung bakit buhay pa sila. At pareho rin nilang alam na hindi nila yon kontrolado. Ang pari ay bumalik sa altar na may mas mabagal na galaw. Hindi dahil matanda na siya, kundi dahil mas maingat na siya sa bawat salita. Sa bawat katahimikan. May mga taong naghihintay ng paliwanag mula sa kanya. May mga gustong marinig ang kwento ulit, mas malinaw, mas organisado, mas kapani-paniwala. Hindi niya yon ibinigay. Hindi ko hawak ang nangyari, sinasabi niya. At hindi rin ako ang sentro nito. May ilan na nabigo. May ilan na umalis. Pero may ilan na nanatili.
Hindi para sa sagot, kundi para sa paalala na may mga bagay na hindi mo kailangang ipaliwanag para baguhin ka. Sa kulungan, si Rafael ay nagpatuloy. Hindi mabilis. Hindi pantay. May mga araw na magaan. May mga araw na parang unang araw ulit. Nagsimula siyang makilala hindi bilang iyong umatake, kundi bilang iyong nakikinig. Kapag may gulo, hinahanap siya. Kapag may umiiyak, lumalapit sa kanya. Hindi dahil banal siya, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng direksyon. May isang lalaking lumapit sa kanya minsan, galit, nanginginig. Kung nandoon ka, sabi nito, baka may patay na ngayon. Tumango si Rafael. Alam ko. Hindi siya nagtanggol. Hindi siya nag-justify. At paano kung hindi ka napigilan, tanong ng lalaki. Huminga si Rafael. Hindi ko alam, sagot niya. At ayokong malaman. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may bigat ang salitang ayoko na hindi takot, kundi pagpili. Ang pari ay patuloy na dumalaw. Minsan lingguhan. Minsan buwanan. Minsan tahimik lang na presensya sa kabilang side ng mesa. May mga araw na pareho silang walang sinasabi. At ayos lang iyon. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan, minsang sinabi ng pari. May iba na paghahanda. Sa labas, ang mundo ay nagpatuloy. May mga bagong balita. May mga bagong galit. May mga bagong dahilan para pumili ng karahasan kaysa pag-unawa. Ang kwento nila ay hindi na headline. Hindi na trending. Unti-unting nilamon ng iba pang ingay. Pero sa maliliit na lugar, sa tahimik na desisyon, patuloy itong nabubuhay. May isang bantay na nag-enroll sa night classes dahil gusto niyang maintindihan kung paano huminto ang isang tao sa gitna ng galit. May isang kabataan na pinili ang pag-uusap kaysa suntok dahil naalala niya ang kwentong narinig niya minsan. May isang ina na mas maagang umuwi para kausapin ang anak niya bago pa ito maghanap ng sagot sa maling lugar. Hindi ito dramatiko. Hindi rin perpekto. Pero totoo. Isang umaga, tinanong si Rafael kung ano ang plano niya kapag nakalabas siya balang araw. Hindi siya agad sumagot. Hindi ko alam ang eksaktong gagawin, sabi niya sa wakas. Pero alam ko kung ano ang ayokong maging. At minsan, sapat na yon para magsimula. Sa huling pagbisita ng pari bago ang isang mahabang pagitan, tumayo sila pareho. Walang seremonya. Walang basbas. Hanggang sa muli, sabi ng pari. Hanggang sa muli, sagot ni Rafael. Hindi nila alam kung kailan iyon. Hindi rin nila alam kung paano magbabago ang lahat sa pagitan. Pero pareho nilang alam na ang nangyari ay hindi isang pagtatapos. Isa lang itong paalala. Nasa gitna ng galit, may sandaling pwede kang huminto. Nasa harap ng sakit, may pagpili pa ring natitira. Na ang awa ay hindi palaging malakas, pero palaging may bigat. At kung narating mo ang bahaging ito ng kwento, may dahilan. Dahil ang mga ganitong sandali ay hindi bihira. Tahimik lang sila. Hindi laging may ilaw. Hindi laging may saksi. Baka nasa isang usapan na hindi mo pa tinatapos. Baka nasa isang galit na matagal mo nang kinikimkim. Baka nasa isang pagpiling darating pa lang. Kung gusto mong marinig ang susunod na kwento, ang isa pang buhay na nagbago sa isang sandaling hindi inaasahan, manatili ka. At habang naghihintay, tanungin mo ang sarili mo ng isang bagay. Kapag dumating ang sandaling kailangan mong pumili, galit ba o awa? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.